Okay, so let's answer this past board problems na lumalabas palagi sa board exam. Lumabas siya noong November 2011 and noong May 2019. Hindi ko alam kung meron pa intermediate. Check ko na lang sa RF and go on ulit ng video. If may similar na problem. Ito, kaiba lang sila ng required. So same problem, may konting na iba sa given. So, nag-answer na rin ako ng problem. Ito lang yung naiba, yung weight lang. So, ayun. Yun lang din naman yung concept. Sige, sagutan natin to. So, this one's from Prasad under combined stresses. So, basically, yung normal stress and yung fluctual stress ang ipagko-combine natin. So, unahin natin to. So, situation 3, and the column shown in the figure is loaded with a vertical load P. Actually, same lang din yan dito eh. Attach ko na lang tong video na ito. Okay, and lateral load 0.45 kilonewtons. The column is 3 meters high and is made of steel with 300 millimeters outer. At ito pala is hollow pala siya. Outer diameter and 6 millimeters thick and weighs 150 newtons per meter. So, tanatanong, what is the maximum stress at the base due to load P? O, pag ganyan, actually, Caltech na lang din tayo dito, no? Kaya na yan. So, maximum stress daw at the base due to load P. Okay, may di pa nalagay dito eh. So, this one, yung weight ng steel, steel ba yun? Basta weight ng column, syempre nag-aak yan sa centroid, sa gitna. Ayan. So, that is 150 Newton per meter or dito gawin na natin what? 150 times 3 na no? Gawin na natin. 150, pag minultiply mo yan sa length niya, yun na yung magiging force na ito. 150 times 3 newtons na yan. Okay, may P tayo. Actually, ito, eccentric kasi yung P. Again, ang gagawin natin dyan, is transfer muna natin. Transfer natin sa gitna, along the centroid. Ang laki masyado. Lumiit naman. Transfer natin sa gitna, then ibabalanse natin yan. So, since nag-transfer tayo sa gitna, same lang sa math. So, meron kang pataas, ay pababa rather. So, kailangan mo siya ma-counteract ng pataas na force naman. Oops, nawala yung arrow. Ayan. So, kailangan mo naman siya ng pataas na force. And dahil doon, ito is a couple. These will be a couple which rotates what? Pa-counterclockwise. Tama? Pa-counterclockwise. Ay, no, clockwise pala. Tama nga. Clockwise pala. Counterclockwise ba yung sinulat ko? Oo nga, no? Mali pala. So, this one is clockwise. Pa ganyan. Pa-clockwise. So, pwede na rin yan dito. Yun na rin yung sa gitna. Ayan. Pwede mo ma-transfer kahit saan yan. Moment yan eh. It's a free vector. Sa gitna. Para magamitan mo nung MC over I. Di ba? Dito na lang. O kahit saan. Dito na lang. Yan naman yan eh. Basta yun yung moment about kung may dito. X yan. Or yung perpendicular pala sa kanya. O Z na lang. Y to. Ganun. Moment about Z. Okay? So, ayan. So, anong gagawin natin dito? So, since ito natin ng stress at the base due to load P. So, pangalanan ko yung sigma due to load P. Sigma P na lang. Okay? So, maximum stress at the base. Siyempre, unang maka-encounter niyan. Wait lang. Dapat wala na to. Okay, wala na yan. Ito na yan eh. Okay, yan na yun. So, itong force P acting sa centroid tsaka yung weight natin
I-W ko na lang to. Ayan, W. Ganun. So, force P, gawin ko na to as equal to yung compressive force, yung force, plus yung W. Since compressive yan, lagay ko ng sign na negative. Negative force plus yung weight over area. Then, ano pa yung isa? Maximum stress, ito. Anong, sinabi lang kasi is maximum stress at the base. Wala naman sinabi kung dito ba yan, dito sa left na side o dito sa right. So, ayun. So, para maging maximum siya, dapat same sila ng sign, di ba? So, this should be, yung compressive din yung ko-consider mo dito. So, that's also that's MC over I. Ayun, actually, pwede na yun eh. Kung alam mo na yung formula ng mga yan, okay na yan. Caltech na lang yan. Sige, let's do it. So, di ko nalalagyan ng negative kasi alam ko naman na compress, negative, di ba? Negative plus negative. Or, yan, negative plus negative. So, negative yung magiging sign pa rin. So, force, lagay ko na lang sa F. Tapos yung weight, sige, dyan ko na rin ilagay. Yung mass, di ko na gagamitin yung M kasi gagamitin ko yun sa moment over area. And plus, yung moment times R. Ano ba yung sinya pala? That is the radius, di ba? Okay. So, ito yan. Okay, lagyan muna natin dito pala, no? Ayan. So, ito ba yung, sabi doon, 300. 300 yon. So, yung maliit ay, okay, kung lalagyan natin tong 300, yung maliit ay 300 minus 6. Or ano na lang, diameter pala, no? Sige nga. Ha. Sige, sige. Ito na lang. Ayan. So, ito yung 300. Then, ito naman yung mas maliit. Okay? So, ayan. So, this is the 300 mm. Ang maliit ay 300 minus 12, 288, no? Kasi 300 minus 6 minus 6 minus 6, ayun na, minus 6. So, that's minus 12, 288, di ba? 289, 90, plus 10. Tama, 288 mm. Actually, pwede na yan. Ayan, mass times radius. Ang gawin ko na lang, diameter over 2. Ano pala to? Constant naman siya, no? Lagay na lang natin. Ano yun? 150, no? MC over I. Ang I niya, torque ba? Sige, pi over 4, wag na lang. Pi over 64, magda-diameter ako. Pi over 64, diameter to the fourth. Kaya kung gusto niyo yung radius, sanay ako sa diameter eh. Pi over 64, diameter ay 300, outer diameter rather, 300 to the fourth, and minus, yan, 288 to the fourth. Okay, so ano magiging, ang F natin, yung force natin ay yung 3,000. Gawin natin Newton. 3,000 yung force, ay yung force P. Then may weight pa tayo na 150 times 3. And then yung area, area nito yan. E di 0.25, that's pi over 4 kasi one-liner lang to eh. 0.25 pi, that's pi over 4, times diameter, 0.25, diameter ng isa, 300 squared minus yung isa, 288 squared. Tama? Area yan eh. Ang moment, ano bang moment? Ang sabi ay due to load P lang. So, ito lang yung magmo-moment dyan. So, ito. So, paano yun? Di ba couple? Yung force ng couple? That is 3,000. Then, multiply mo lang sa distance between them. Di ba? Ang moment is force times distance. So, that's 100. Naka-Newton na yan, times 100 millimeter, Newton millimeter. Then, ayun, 1.37. Ayan. That's the stress. Ayun na agad yun. Sunod, maximum stress at the base due to lateral load. Ang lateral load, ito naman yun yung H. So, basically, ang matatanggal lang dito yung P. Pero yung W as is yun kasi, anong term doon? Innate yun sa kanya. Kaya yun yung
yun yung weight mismo ng column unless palitan mo yan ng structure or ng column. So, ayun. Okay? So, ayan, 1.37. Sunod, maximum stress. O, since compressive nga yung ano, compressive nga rin ba to? O, compressive din yan, magiging ganito din yan. Okay, so kung dito ko ilagay yung isa, ito yung moment due to P. Pangalanan ko na lang siya. Ito yung moment due to P. Then meron naman tayong moment due to H. So, ganun din siya, di ba? Paano ang rotation niya? Pag ganyan din. O clockwise din. O moment due to, ano naman yan? Moment due to H. O that is 0.45 times ang moment arm niya eh. 3. So ito, mo-modify mo lang to. Force over area, ito mababawasan. Yung force, papalitan natin, babawasan yung 3K kanina. Pala nilagay ko na lang noon. Inad ko na lang para bawas ko na lang. Pero okay na. Force over area, then moment, ito, then ganun pa rin. Tama? Papalitan lang natin yung force, 3,000 na lang yon. Di na natin i-include yung, ay no, hindi na siya 3,000. Ito na yung di-include pala yung 3,000. Yung gagamitin lang natin yung 150 times 3. Yung innate niya na self-weight. That's the force for the area, same lang din. For the moment, ito. So, 0.45 times natin sa 1,000 para yung kilonewton maging newton. Then times natin sa moment arm niya, 3 meters or 3,000 millimeters. So, ayun, 3.46. Di ba? Yan na yun. Sunod, if the column is a solid timber with diameter 250, actually, ito na yung ano eh. Ito na yung dito sa problem na, yung sumunod, ito. Kasi same lang sila ng tanong. Same lang sila. 3-meter circular pole sa diameter 250. Ayan na. The pole is subjected to a vertical compressive load 3 kilonewtons applied at an eccentricity same 100 from the pole's axis and the lateral load 0.45 at the top. So pole weighs 22 kg per linear meter. Dito lang din siya nagkatalo. So ang tanong naman dito is maximum compressive stress at the base. So basically, pag-add mo lang yung due to H saka due to P. Pero sa case na to, di mo pwedeng ipag-add yan kasi dalawang beses mo nagamit yung ano eh, yung weight eh. Pwede mo siya i-subtract. Sige, try natin mamaya. Okay? So dito, if the column is solid timber with diameter 250, what is the maximum shearing stress? Ayun, maximum shearing stress tayo. Iba na. So kanina, ito hindi na to combined stress. Horizontal stress lang to. Or yung transverse shear stress kung tawagin natin. Paano ulit yun? That's VQ over IB, di ba? So, horizontal shear stress, tau. Tau H ba pangalan nyo dyan? Tau H. Sige, tau na lang. Tau, that's VQ over IB. Na ano yung V doon? Ang V doon is yung parallel lang. Alam ba doon? Eh, di itong H lang, no? Pero, i-derive muna natin paano yung formula for ano? For, ano yung naaalala nating formula dito? Okay, V muna tayo. Ang Q, so kung may given kang ganito, ito pala yung shape niya, no? Sige, yan na, dyan yung gamitin natin. Kung may given kang ganyan, ang maximum kasi na horizontal shear is yung nasa center. So, ang Q niya is area. Ang Q is static moment of area yan, di ba? So, area nung top. Now, since hollow yan, area nito, moment mo, minus area nito, moment mo. With respect dito, dito may moment. Ganon. Ayun lang pala. Ay, ito pala. Joke lang. Sabi kasi solid na pala, no? So, hala, nawala. Sige. So, solid na nga pala siya. Kaya pala. Eh, di gawin natin. Ganyan na siya. Okay? So, kung gagawin natin yon, so ito lang yung moment mo. Ang tanong, ano yung centroid niya? Nasaan yung centroid niya? Nandito yon. Nasa distance na what? Tanda pa ba? That's 4R over 35 pa. Yung centroid. Or quarter circle tsaka semicircle. Ayun, alalahanin yon. Pero pwede mo namang ma-derive yon gamit yung integration. Isang araw. Lo, pag maliit, di kaya.
Sige na nga. Okay na nga yun. Wait. May isip ako. Ayaw din. Lo, loko. Ay, ito. Ayan. Then, ito yung arrow natin. Okay na yan. 4r over 3 pi. Again, that's 4r. 3 pi. Okay? 4r over 3 pi yung distancing. So, ayun. Yung moment mo yon, ang area niyan is, kalahati, pi r squared. Gawin natin sige, mag pi r squared tayo. Pi r squared over 2. Ayan yung area nun. Moment r mo, and 4r over 3 pi. VQ na yan. Ang I nito. Wait lang. Ang naalala ko ay yung sa Wait, kalimutan ko. Ang naalala ko ay yung sa diameter. Sige, so kung yun yung naalala ko, I is, sige, derive natin. So that's pi over 64, di ba? Diameter to the fourth. Kung gagawin mo yung radius, alam mo ang diameter is twice ng radius, times pi over 64, times ang diameter ay twice ng radius to the fourth. So ayun pala, 2 raised to 4, 2 times 2, 16, di ba? 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 divided by, 4 lang pala. So pi over 4 r to the fourth pala. Nakalimutan ko lang eh. Pi over 4 r to the fourth. Ayun, pag 4 pala, 64. Yun pala yung naalala ko dati. So ayun, pi over 4 r to the fourth. Ang b niya ay diameter, syempre. Twice ni r. Okay, so simplify. So, pi, tanggal si pi. Then, this one is 4 over 2. That's 2 over 3, no? Ay, wait lang. Tama. So, actually, may ginagawa ako dyan eh. Yung lahat ng constants, gawin mo na 4 over, ito, pwede mo pala ma-simplify eh. Gawin natin 2/3 na lang yan. No? Sa taas ay 2/3. Yung tinatamad ka talaga, gusto mo i-recta calculus na, this one magiging 1/2. Nasaan yun? Ito, masisimplify mo to eh. Para di mo na kailang isipin ano yung mag-flip or hindi. Ito magiging 1/2 na lang to. Or 2/3 divide by 1/2, that's 4/3, di ba? Kaya ano yung naalalang formula dito? This is 4 times ano na dito? 4V. Yung shear force. Tapos yung r squared tanggal. R squared 4r over 3 pi. Hindi, r squared r cube pala to over r cube. No? R cube over r cube. So, magiging r na lang yung baba. And anong nangyari doon? Pi r squared. That's the area, di ba? Kaya 4v over 3a. So, ayun. Yun lang pala. 4v over 3a lang pala yan. Ayan, okay na yun. Yun lang naman yung tinatanong. Maximum shearing stress. 4v, 4 times shear force, 0.45 yun, di ba? Over 3 times area. Ang area, nabago na. Kung na yun ang itatype. Pi over 4 times ang diameter niya ay 250 na kasi solid na siya eh. Pi over 4 diameter squared. So that is 0.012 megapascals. Ganun lang. Paano yung isa? Itong isang tanong ay, ang sabi naman is, maximum compressive stress at the base of the pole. So ano yung mga magko-contribute dyan? So maximum compressive stress. So that will be, ayun nga, so may force tayo. Dagdag natin yung weight of area. Then meron tayong dalawang moment, di ba? Pareho silang compressive. So ayun, moment due to P
Meron tayong moment due to H. Same lang kanina. Then, times C. Compressive, ano na yan? Yung C dyan is the radius. O gawin na nating diameter over 2. No? Over I. Ayun. Yan na yun. Let's do it. Oh, negative. Di ko na ulit ilalagay. Kasi di naman importante yung ano eh. So, ito, this time, ilagay ko na yung ano. Ilagay ko na yung, ayan. Sama ko na lang. Force over area. Tapos, yung mga moment, pag-add ko na lang din dito. Tapos, diameter over 2. Tapos, yung moment of inertia. Ilagay ko sa E, inertia. Di pwede sa N eh. Moment of inertia. Pwede sana sa 1, kaso canon lang yun eh. For force, ito lang talaga yung nabago. 22 kilogram per meter. Per linear meter. So, sige, so for the force, ayun, 3 kilonewton pa rin yan. 3 kilonewton. Okay. Then plus yung weight niya. 22 kilogram yan. Gawin mong newton. So 9 point times 9.81. The acceleration due to gravity. Then per linear meter yon. So multiply mo pa siya sa height niya na 3. Na since dito naka per meter yan. Ayan, per linear meter. Eh di multiply mo na sa meter para maging newton na lang yan. Tama? Then for the area. Yan, pi over 4 times diameter squared. That's pi over 4 times diameter 250 squared. And then for the moment, so meron tayong moment due to P and moment due to H. Ang moment due to P ay 3,000 times 100 lang naman. 3,000 times 100, tama? Okay, then ang moment due to H is 0.45,000 times yung moment arm niya, 3. Pero dapat naka-millimeter tayo, 3,000. Then for the diameter, that's 250. And for the moment of inertia, diameter ulit tayo, pi over 64. Pi over 64 diameter to the fourth. And voila, 1.15. And ayun. So we solve this problem efficiently. And yan yung pag-combined stress. Next, meron na, itong isa, this one is regarding ano to. Combined stress din, pero yung pinagsama mo na ay mga shear. Shear, transverse shear or yung horizontal shear, tsaka yung torsional shear. So this one, itong mapagsama mo lang is normal stress tsaka flexural stress. And I guess that's it. Hope you learned something. Thank you.